And I
sa amin gawain, Panginoon. Nawa, Panginoon, matuto kaming hindi tumingin sa mga nangangaral, Panginoon. Lord, at nawa, Panginoon, nakapix lamang ang aming paningin sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.
Ikaw ang buhay ko, Jesus. Ako ay nangangamba, basta ikaw ang kasama. Panatag Hallelujah. Praise
maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil dininig mo na ang aming panalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, isang magandang umaga sa ating lahat. Yan, sa oras na ito. Yun. Pagkaman, hihil lamang tayo sa ating mga ito. Nararapat pa rin natin pasalamatan ng ating Panginoon. Yan, sa ating mga bagay na nangyari sa ating buhay, sa loob ng isang linggo. Alam ng Diyos na nais natin siyang pasalamatan. At ito na ang pagkakataon upang papasalamatan natin ang dakila niyang Panginoon. Kaya i-grab natin yung opportunity na pasalamatan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Sino po ang unang tatayo upang magpasalamat sa Diyos? Yan, Sister Lily. Praise the Lord. Kaya dapat daw tumayo dito dahil kasi pag tayo papatotoo, tumutumba na ang Diablo. Praise God, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, 5 araw ako sa tabla. Dahil kung hindi ako nagpunta ron, hindi ako masaya. Kailangan ako maglakbay. Dahil tayo patanda na. Pagdating ng 60, senior. Pagdating ng 70, yan na, ang katapusan ng buhay mo nakalagay sa Bible. 80 bonus na. Na hindi asawa ka kita, all yamin ka na. Kaya tayo punta tayo sa March 24, 25, 26. Doon tayo magpahinga na. Ang asawa ko punta ng Sabado at Linggo, umuwi na siya. At ako naman ay pumunta talagang salamat sa Panginoon. Dahil nagbigay ng award kay 500 na yun, no? Nakakuha siyang 500 eh. Kaya pag wala ro absent, may premium. Kaya awit ang Panginoon, Maestro. Maestro, kakanta na ako. Urong ka dito, sister. Parang kita ka dito. Sa taas ka, sa taas. Sa taas. Dito? Oo, sige. Tapos urong ka dito, urong ka dito. Dito, dito. Praise Yeah, God. yeah, yeah, yeah. Okay yan. Lahat tayo ginagamit ng Panginoon, kaya hindi tayo ginagamit. Ayaw natin magporsige. November 19 or 18, graduate na kami, 7 years. Si Pastor Decon, 3 years Decon, 3 years BA, 3 years Pastoral, 3 years Doctorate. Nasa 10 years na ako. Salamat sa Panginoon. Pati na ako ko. Sa good to remember the goodness of God. It's so good to remember
62 na ako. Dinagdagan ako ng ilan ba dinagdag sa akin ni Lord. Mahigit 34 years. Amen. Eto, buhay pa, nakapaglalakad pa. Praise the Lord. Yun, maraming salamat sa Diyos sa buhay ni Sister Bailey. Yan sa kabila ng edad, pagod, yan patuloy pa rin siya naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya walang humpay, halos walang pahinga na naglilingkod sa ating Panginoon. Yan, sino pa po ang salamat sa ating Diyos? Yan, wala na po ba? Wala na po kung magpapasalamat sa Diyos sa oras na ito. Yan, si Nanay Lina. Pagpalang umaga po sa akin. Maraming salamat sa buhay ko na nibigyan niya ng kalakasan sa itong nakaraan. Halos 2 linggo ako inubo. Yung nakaraan linggo, hirap na talaga ako. Upo, sipon, may sinat, tapos nire-review ko rin yung sarili ko na matanggal. Kasi puyat ako sa ubo eh. Kaya bilalong gagawin. Hirap na hirap talaga kasi siguro yung pag-alaga ko siguro ng bata, yung alaga ko sa bahay. Yung ako ko sa buhay, doon na ako sa bahay, mahirap pala yung nasa bahay ka. Andun, pawis ka, andun, mapagpapawisan ka, wala kang yung tawag ito, kailangan makilos-kilos, hindi ka makakilos kasi nagbata ka pa kaya. Yun, kaya maraming salamat din kasi iniisip ko yung itong huling ko, sabi ko, sana, Lord, ayaw ko na pumunta sa doktor. Sabi ko, pagaling mo na lang ako dito sa bahay. Nagsuog din ako. Yun. Tapos mayroon akong gamot na, ano ba yun? Yung gamot na Amroxol saka yung puro liquid. Tapos may gamot na minsan yung bumili na ako ng Amoxil kasi hindi nawawala yung tema eh. Sabi ko sobra naman ang ngayon. Sabi ko yung tawag ko yung nitinda niya bumili na gamot yun basta liquid yun makaubos na ako. Tapos na meron pa rin sabi ko yun nagsuog ako tapos pray ako. Kasi natatakot ako, ayaw ko nang magpa-doktor. Sabi ko, baka mamaya ko anong sabihin sa akin, lalagyan ka pa yung ilong mo ay lalagyan pa dito sa akin. Praise God sa itong huli. Salamat, binigyan ako ng kagalingan, kalakasan, pinagaling niya yung buko. Medyo maluot, at salamat. May dumating na kahalili ko sa bata na talaga, siguro 2 weeks na siya. Medyo akong nakakaginawa kasi mahirap magkaga ng bata, lalo na kung magpo-performance na. Medyo mabigat, mahirap talaga yung pinagbawal ako ng doktor na magbawal ng mabigat, matagal na sabi ko. Kaya binabalik ko ang pagbalik ko salamat sa Panginoon sa kagalingan. Amen. Ayun, maraming salamat sa Panginoon sa buhay ni Nanay Lina. Yan. Bagaman din sa edad, yan patuloy pa rin siya naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya pinapakita talaga ng Panginoon sa atin na kung tayo ay naglilingkod sa Kanya ng tunay, yan, kahit ano pa man yung pinagdadaan natin, edad man yan, sakit karamdaman, pagod, yan, patuloy tayo bibigyan ng lakas ng mga ating Panginoon. Basta tayo naglilingkod sa Kanya ng tunay at tapat sa lahat ng pagkakaroon. Kaya ngayon, tayo na po idadako ngayon sa pagbibigay ng handog sa ating Panginoon. Napangunahan ni Brother Rudolph. Amen. Praise God. Hallelujah.
Amen. Kaya ba yung mabigyan sa amin? Inangayaw po lahat natin kayo at itaas sa ating karamay at ipanalangin po natin yung impalit sa ating Panginoon. Ang maraming banal, makapangyarihan Diyos sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay kalaasan na binibigay sa amin, Panginoon. Tanggapin po, Panginoon, ang offering na ito namin, Panginoon, sa iyong kongregasyon na iniatang sa amin, Panginoon, at nawa ito ay magamit, Panginoon, sa paglago ng iyong kongregasyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapit namin sa papulit po tayo ng pasamba, ito po aming dalain sa pangalan ni Jesus. Aming Panginoon, halit ay paligtas. Amen. Ayun. Maraming salamat sa Panginoon sa oras na ito, sa ating mga patotoo at sa pagbibigay natin ng handog sa Kanya. Nasilayan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay at lalo pa natin makikita ang kabutihan ng Diyos kung makikinig tayo sa Kanyang mga salita. Kung kaya sa oras na ito, tayo po yung makinig, ihanda natin ang ating mga tenga, ang ating puso at isipan sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon ay hahandog sa atin sa pangunguna ni Pastor Ron. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Amen. God is good. All the time, God is good. Yan. Salamat sa Panginoon. Kahit ngayon medyo konti tayo. Amen. Kasi iba may sakit talaga. Yan nga, si Brother Kian, na gitarista natin. Yan, may sakit daw. Sabi ni Nanay Lina. Kasi nagbiyahe siya galing Sambales, motor. Ang layo nun. Talaga. Masakit sa katawan. Okay. Talaga, ilaulanan. Kasi ulang kahapon. Mainit, tas ulan. Yun. Nagkasakit, tirang kaso. At yung iba, may mga gawain sa trabaho, strategy sa kanilang trabaho. Yung iba, may nagtupad dyan. Nagpahulis kanina. Tuman, di ba? Meron ba? Yan, buti nila. Ay, iba naman, busy din sa kanila siguro sa eskwelahan. Kasi ngayon, mag-graduation talagang yung ibang kabataan. Busy. Pero gano'n naman, salamat sa Panginoon kasi andito tayo sa church, okay? Pinahalagahan natin yung kanyang ang pagsamba sa kanya. Amen. At para kumpleto ang pagsamba sa ating Panginoon, tayo makikinig ng kanyang mga salita. Kaya meron tayong mga Biblia dyan. Makibukas po tayo sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 2. Lahat po tayo tumayo at tayo sabay-sabay magbasa ng banal na kasulatan. Bago yun, tapos nun tayo manalangin sa Panginoon. Aklat ng Roma, chapter 2, verse 12. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo manalangin. Lord, salamat po. Muli kami yung magbabasa ng iyong banal na kasulatan. Magbubulay-bulay ang mga banal na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong banal na Espiritu ay pumasa amin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus upang higit naming maunawaan
ang mensahe na nais mong ipaunawa sa amin. Hindi lang yun, Panginoon. Dalangin namin ay mais sa buhay namin ito, Panginoon. Hanggang sa muli kang bumalik, Panginoon. Madatnan mo kaming ipinangangaral ito at inishishare sa lahat ng tao na nais mong makakilala sa iyo. Purihin ka, Panginoon, mangyari nawa ang kalooban, pagpalain mo ang mga taong naririto sa loob ng templong ito, maging sa labas, Panginoon, ng templong ito, na inaabot ng tinig na ito. Ikaw may taas mga parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Yan, Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya ang ating paksa sa umagang ito, mag-iba ka, kapatid. Yan. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-iba ka, kapatid. Yan, mag-iba ka, kapatid. Yan ang ating paksa. Mag-iba ka, kapatid. Kasi sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Pero bakit nga ba sabi ni Pablo na dapat tayo nag-iiba sa takbo ng mundong ito? Yun ang tanong doon. Bakit kaya sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma at sa panahon natin ngayon sa atin na dapat tayo nag-iiba sa takbo ng mundong ito? Amen? Bakit? Kasi sabi ng 1 John, ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Tandaan natin yan. Kaya kapag ikaw ay maayos sa mundo, nangangahulugan na ikaw ay nagpapailalim sa kapangyarihan ng dyablo. Kaya sabi ni Pablo, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung yung isip ng mundo ay yung mga bagay na may kinalaman sa pagpapaligaya lang patungkol sa kanyang sarili, mag-iba ka. Sa ibang bahagi, makitangis kayo sa mga tumatangis, okay? Makigalak kayo sa mga nagagalak, okay? Mag-iiba ka, okay? Sasalumatin mo yung daigdig. Bakit? Pag umayon ka rito, umaayon ka sa kapangyarihan ng mundo. Bakit? Ano ba yung mga nasa sanlibutan ang nasa mundo? Sabi ng 1 John pa rin, nasa ng mata, pita ng laman, at kayamanan ng mundong ito. Inaalok ka niya sa iyong pagnanasa na maangkin ang lahat ng meron na dapat mong maangkin sa mundong ito kung ano ang makakabuti sa iyo o higit na makakaluwag sa buhay mo. Di lang yun. Pita ng laman, okay? Inaalok ka din na mapasa iyo yung mga bagay na makakapagpaligaya sa iyo. At kayamanan ng mundong ito, yung mga bagay na gusto mong makamit, na ikaw ang magiging hari, Panginoon, sa sarili mo. Yung ikaw, kasi kapag nasa iyo yung kayamanan, parang big boss ang dating mo yan, parang gano'n Kaya parang di ka na pwedeng utusan, ikaw lang mamuutos, pwede mong gamitin yun para mamahala. Kaya dapat sa Panginoon lang natin binibigayan. Kaya yun, kaya dapat mag-iwas tayo sa mga bagay na yun. Huwag tayo makikiayon sa takbo ng mundo. Mag-iiba tayo. Okay? Dahil ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. At lalo na ngayon mga huling araw na ito. Bakit kaya? Na dapat lalo na maging wais tayo, mag-iba tayo sa panahon ngayon. Kasi sabi ng 2 Timothy chapter 3, sa mga huling mga araw, sige, buksan natin 2 Timothy chapter 3. Yan, 2 Timothy chapter 3. Yan, kasi nasa mga huling mga araw na tayo. At sabi doon, dapat mo malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Ayan, kaya kapag ikaw nakikiayon sa mundo, hindi ka nag-iiba, magiging mahirap ang buhay natin ngayon Literal din, magiging mahirap sa lahat ng pagkakataon. At wala ka ng ibang magagawa kundi ang harapin ang hirap. Bagay na hindi mo lang mapapansin na meron palang Diyos na meron kang dapat tuunan ng pansin na dapat unahin sa iyong buhay. Amen? Kaya nakatuon ka na sa hirap. Sa trabaho, puro kalilang trabaho, hindi mo na magagawa yung tungkulin na inatang sa iyo ng Diyos. Pero ano ba yung tungkulin na inatang sa atin ng Diyos? Go and make disciple. Para saan? Sa ikaliligaya niya. Okay? Para sa ikaliligaya ng Diyos. Sa ibig ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Kaya inutusan tayo ni Jesus
bago siya umakyat sa langit na humayo at ipangaral ang kanyang mga salita. Kaya napakahalaga yan na ipangaral ang kanyang salita. Bakit kailangan ipangaral ang kanyang mga salita? Bakit mahalaga ito? So, palagay natin. Faith coming by hearing and hearing the word of God. Kaya kailangan natin mangaral, ipangaral ang salita ng Diyos. Para magkaroon ng faith ang bawat tao. Kasi kung walang faith ang bawat tao, hindi makakalapit sa Diyos ang bawat tao. Sabi ng Hebrew 11, kung gusto mong makipag-ugnayan sa Diyos, o kung gusto mong mapalapit sa Diyos, o kung gusto mong lumapit sa Diyos, ay dapat kang sumampalataya kay Diyos. Kaya ang key, pananampalataya. Kaya lang, paano mo makakamtan ng pananampalataya? Dapat meron kang napapakinggan na salita ng Diyos. Amen? Dapat may nagtuturo nito. At sino ang magtuturo nito? Tayo, mga lingkod ng Diyos na inutusan niya, ikalat ito. Amen? At tayo na narito ngayon nakikinig sa mensahe ng Diyos ngayon. Amen? Malakan natin ang Panginoon. Tayo ang pagmumulan ng kaligtasan ng marami. Amen? Kaya dapat hindi tayo nakikiayon sa takbo ng mundo ito. Huwag tayo mag-focus sa kahirapan. Amen? Kasi sabi lang sa mga huling araw, dapat mong malaman, kapatid, Christian, ay magkakaroon ng kahirapan. Kaya dapat alam mo na yon, pero hindi ka dapat nagpapaalipin sa kahirapan. Amen? Kagaya ng mga tao ng taga-Macedonia. Dumanas sila ng matinding hirap, 2 Corinthians 8. Amen? Mamaya ka mo, David. Okay. Makinig ka muna. Okay, yan. Yung ating baby. Okay lang yan. Sabi ng Diyos, hayaan natin yung mga bata. Mamaya na, Prince David. Okay, yan. Okay. Salamat sa Panginoon. Okay, huwag kayo po sa kahirapan. Okay? Kasi isang bagay na ginagamit din ng kaaway eh. Yung kahirapan para maging busy tayo. Kaya marami yung mga lingkod ng Diyos. Yung wala pang mga trabaho, para yung pray. Lord, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng harap buhay. Gagamitin namin sa paglilingkod sa iyo. Tutulong kami sa church. Alam, binigay na yung mga trabaho sa kanila at pinagpala. Una, isang araw, 2 araw, sa linggo, sumahod sila. Diyan pa, okay pa sila. Pero mga 1 buwan, 3 buwan, unti-unti na, nalalamig na. May landas na tinatahak, yung nasa ng mata, yung pita ng laman, hindi na nakukontento sa bagay na meron sila. Naghahanap na sila ngayon ng mas lalaking mga sahod. Na lalong nilang makakalimutan ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Bible, mag-ingat ka kasi baka akala mo nakatayo ka pa pero tumba ka na pala. Amen? Kaya dapat tayong mag-iba ng takbo ng kung ang mundo inaalok ay magagandang mga trabaho, malalaking mga sahod, gamitin mo yan para sa Diyos. Amen? Kagaya mo tao sa Macedonia na silang dumanas ng matinding hirap. 2 Corinthians chapter 8 na, Brother Niron. 2 Corinthians chapter 8. Yan, mababasa natin sa ating projector. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Matinding kahirapan at isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, saan pong paghihikahos, ang tinding hirap niyan. Masaya pa rin sila na bukas ang palad sa pagbibigay. 3, sila'y kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Jerusalem ba yun? Judea, Jerusalem. Yan. Pero inyo yun ang tindi ng hirap. At walang-wala, naghihikahos sila. Pero masaya pa rin silang tumutulong sa mga tao sa Jerusalem. Amen? Kasi hindi sila umaayon sa takbo ng mundong ito. Nag-iiba sila kasi Pablo nga nahihiya na. Oh na, tama na, hirap ng buhay nyo. Pero hindi. Pakiusap, Pablo, at sa inyong mga apostol, payagan nyo na kami tumulong. Amen? Tayo nga rito minsan pag may anniversary, nag-aambag-ambagan, tama, magtatanong pa. Diba? May ganun pa tayo. Kung hindi magtatanong, hindi tayo ambag-ambagan ngayon Sila kusang loob at masaya pa. Amen? Kung tayo sa palagay
dahil nakikipag-participate tayo sa bawat gawain meron ng church, higit sila. Amen? Kasi sila, ang tindi ng pinagdaraanan, pero hilig sila pakipag-cooperate, pakipag-participate. Amen? At kusa, nilang ginagawa yun. Wala lang, kapatid, magkano ang ating pwede iambag? Wala lang ganun tanungan. Sagot ko na yan! Parang ganun, di ba? Kaya pag may anniversary, dapat, sana wala lang, meeting na tayo. Oo, inihiling ko nga sa Diyos minsan, Lord, nawa, dumating sa time, kapag may mga anniversary kami, may mga okasyon kami, okay, excursion, Lord, wala na yung 2,500 bawat isa. Kasi ang bigat nun eh, apat kami, 10,000 kaming pamilya. Ang bigat nun, Lord, hindi ba pwedeng pagpalain mo nila yung business namin para pagka-excursion, bibili na lang ako ng sasakyan, libre na kami lahat, pagkain na lang sagot ng church. Nangangarap na ako ng ganun, pero Lord, huwag kalooban mo kasi pag nangyari yun, baka hindi ko rin magawa kasi palpak talaga ako, Panginoon eh, di ba? Nasasabi ko lang to kasi wala pa eh. Pero pag nandiyan na, baka wala, hindi ko rin mabigay, di ba? Huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya nga natutuwa kami nakasabay namin sa sasakyan, yung pastor na nakakwentuhan ko, kasi niya talaga akong makisabay, kala Pastor Andy. Ako mapalood dito ng video na to. Pasalamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Andy, Pastor Evelyn. Nalibre kami pa uwi, nag-club sila eh. Papunta dito, nakisabay si Sister Nora, ako nahihiya kasi alam ko masikip, may mga bagahe. Sabi niya, hindi naman masama subukan. Siyempre baka may lakad pa sila, makaabala tayo. Dahil mapilit siya, sige bahala ka, sabihin mo ako, ayoko. Nagtalo pa kami nung bago kami umalis. Siya pumunta doon, ako naghintay ka na dito, sabihin mo, kung talagang matibay yung loob mo. Talagang mamamasahin na lang tayo, makaka-permission ba tayo eh. Si Pastor Vic, makisabay na kayo, Pastor, kasi nakakaya. Kalap ko may bayad yun, dagdag bayad yung pagka. Hindi, okay lang yun papilit, sige, bahala salamat sa Panginoon kasi niloob niya naman. May nakakwentuhan akong pastor doon katabi ko. Sabi niya, maganda pala meron tayong sasakyan mahaba, para yung mga estudyante na pwede sumabay, maisabay natin kasi may mga naglalakad eh. Yung iba baguhan, di rin nila alam pa uwi eh. Hindi nila alam saan sila sasakay. Bala nag-aabang sila ng magpatatanungan. Kaya naisip din siguro niya na nawa may magkaroon ng sasakyan ng malaki tapos magpalain tayo, may sabay natin lahat yung mga pwede umuwi kasabay natin. Hindi sila mahihirapan, di ba? Kaya ang ganda lang naisip niya. At ako rin naman naiisip ko talaga yun noong pa man sa iglesia ito. Kaya alam, hindi tayo masusunod doon, kundi ang kalooban ng Diyos. Kasi pag tayo, ngayon sinasabi natin yan, pero pag dumating na yan, ang tanong ko kung gagawin mo pa ba yun? Kaya hindi natin sa loob ang lahat, sa Diyos ang lahat. Amen? Kaya tularan natin yung mga tao sa Macedonia. Talagang isang malaking patotoo at ehemplo para sa atin ngayon. Pag sinabi mo kasi naghihikabos, talagang dapang-dapa yung buhay niyan, halos walang makain yan, pero siguro, dahil sa kagustuhan nilang tumulong, dahil iniisip nila na ang Diyos ang bahala sa kanila, nakagawa sila ng paraan para makatulong. Amen? Sa ating buhay ba nakagawa na tayo ng ganung mga bagay na higit pa sa mga kaya natin na ibigay natin sa ating kapwa para sa Diyos? Alam ko yung iba sa atin meron, okay? Yung iba wala. Try natin minsan, hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng pagkakataon, maramdaman din yun sa ating mo. Kasi iniisip ko, ano kaya pakiramdam ng mga taga-Macedonia? Panginoon, gusto ko rin maranasan yun sa buhay ko. Amen? Yung mga bagay na hindi mo ordinaryong ginagawa, pwede natin hilingin sa Diyos yun eh. Amen? Kagaya kung paano manalangin yung mga Korean, 5 hours dire-diretso. Lord, ano ba, meron sa pananalangin nila na 5 oras, bakit gustong-gusto nilang nananalangin ng ganun katagal? Tayo nga, 2 minuto, inaantok na, nakatulog ka na sa kinatatayuan mo di ba? Hindi ka na gumagalaw, tulog ka na pala. Diba? Sila, 5 hours na nananalangin. Dire-diretso. Ano meron doon? Tama? Na-imagine nyo ba naiisip natin, Lord, ano ba meron doon? Ano ba yung sigurado yun merong saya sa oras na yun kung bakit sila gumagawa. Lord, sa buhay taga-Macedonia, meron silang mga bagay na nararamdaman. Ano yung bagay na yun? Gusto kong maranasan yun. Amen? Magsip tayo ng ganun. Pag-iiba sa takbo ng mundong ito. Amen? Kasi yung takbo ng mundong ito, hirap ng buhay. Offering na naman. Mahirap na nga ako. Magbibigay pa ako. Wala na akong bigas. Lalo akong mawawalan.
ko, wala akong pabiling bigas mamaya, kagaya ng babaeng balo. 2.50 sentimo, tama ba? Ang laman na lang ng bulsa niya, binigay niya sa Panginoon. Bakit alam niya? Hindi na mauubos yun sa kanya kapag ang Diyos ang nagbalik ng pagpapala sa kanya. Amen! Ang puri ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, tularan natin. Yung babaeng balo, yung mga taga-Macedonia, kung paano sila nag-isip na kontra sa mundo. Amen? Na hindi nakiayon sa takbo ng mundong ito. Amen? Kasi darating ang kahirapan sa huling mga araw, 2 Timothy 3. At di lang yun, sabi dito, ang mga tao ay magiging makasarili. Bakit makasarili ang tao ngayon? Kasi puro sarili lang iniisip. Para hindi magutom, katrabaho ng katrabaho, mag-aaral, busy sa pag-aaral, para makatapos, pangarap, wala ng Diyos. Amen? Ilan lang kabataan natin ngayon, kakalungkot, pero hindi ko sinasabing tinalikuran nila ang Diyos. Yung iba, maaaring ganun. Busy na talaga at hindi na naiisip na ang linggo ay para sa Panginoon. Nagtitinda kasi ako ng figurine sa lugar ng parte ng Caloocan din yun, bandang Kiko, lagpas ng Kiko, sa likod ng Robinson. May kainan, tapos sinugan, kumain ako. Pag upo kong gano'n, napatingin ako sa Heart Junk Shop. Yung linggo para sa Panginoon, sarado sila. Kapag linggo nakalagay doon. Monday to Saturday, bukas kami, pero English yung nakalagay. Sunday, araw ng Panginoon, close nakalagay. Natuwa ako, nagulat ako. Nakatapat ko ba, purihin ng Panginoon, may ganito pa palang mga negosyo ngayon. Tama, junk shop yun. Tama? Biruin mo yun, ha? Lunes hanggang Sabado, open sila. 7 to 7 p.m. Pero nakalagay doon, Sunday, God's Day, close. Biruin mo. Kaya, natuwa ako nung napag-pray ko patuloy nang wala sa oras habang katabi, Lord, pagpalain mo yung may-ari ng junk shop na ito. To God be the glory. May ganito pa palang mga kaisipan ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon, kaya ikatuwa natin yung mga ganun mga pangyayari, sinabi sa buhay natin, nakasaksiyan natin, na hindi pala tayo nag-iisa. Amen? Kagaya ni Isaias, ako na lang, Panginoon, ang natira. Hindi! Nagtira pa ako. Di ba? Ng mga kagaya mo. Kaya tayo manghihina. May mga katulad pa natin na nananalangin din sa akin, okay? May mga kasama pa tayo at huwag tayong mawawalan din ng pag-asa na mapatangay na ng mundong ito, okay? Tandaan natin yan, sabi sa mga huling mga araw ng Matthew 24, marami ang manlalamig. Huwag na tayong sumama sa mga manlalamig. Amen? Dapat yung nasimulan natin, ngayon ka ba aatras? Pinakita na ng Diyos sa'yo yung mga kamanghamangang bagay na ginawa niya sa buhay mo. Hindi kanya iniwanan sa bawat sandali. Bibitahon mo ba yun? Ipagpapalit mo ba sa kakaunting biyaya na matatanggap mo? Bigas o kung ano pa na panandalian lang aliw sa mundong ito? Natiyak naman ay wawasakin ng Diyos ang lahat sa mundong ito. Amen? Kaya isipin natin yun. Kaya tandaan, huwag tayo maging mga sarili. Huwag tayo maging sakim, salapi. Palalo, mapagmataas, okay? Kaya sumunod tayo sa mga nagtuturo sa dinadala ng Diyos sa atin para tayo'y alagaan. Huwag din tayo mapagsamantala, suwain sa magulang. Walang utang na loob, yung mga kabutihan hindi natin natatanaw. Yung mga kabutihang nagawa sa atin ng Panginoon. Pinagaling ka sa sakit at karamdaman, ibinigay sa iyo yung trabaho meron ka, yung pagpapalang meron ka, yung kahilingan mo sa iyong anak. Huwag natin kalimutan yun. Alawin natin ang isang malaking utang na loob sa Diyos yun. Si Pablo, pag nagsalita, masakit eh. Huwag mo lang, hindi ko na kailangan pang sabihin sa iyo, utang mo sa akin, ang kaligtasan mo. Hindi nakabasa nun. Mabigat si Pablo magsalita eh. Talagang parang sa Panginoon, parang ito eh. Dapat tinatanong natin ang utang na loob sa Diyos yung kaligtasan na mayroon tayo. Kasi nagiging tayo minsan eh, mapagmalaki sa Diyos eh. Ginagawa natin, kala natin tayo yung gumagawa ng bagay na mayroon tayo, karangalan natin. Pero lahat yan ibinigay ng Diyos sa atin, kaya magbalik tanaw tayo. Pasasalamat sa Diyos, dapat lalo tayo maging agresibo. Kapag tayo pinagpapala ng Diyos, kapag tayo pinagagaling ng Diyos, pag tayo may mga sakit at karamdaman, dapat tayo lalong lumalapit sa Diyos. At pag tayo pinagaling, mas lalo tayo nagpaparamal at nagpapasalamat sa Diyos, triple.
dapat ang ating ginagawa. Amen? Eh, isipin natin yun kasi huwag tayo makikialam sa mundong ito kasi sa huling mga araw, ito yung magiging ugali at kaisipan ng mga tao. Ang mga tao magiging makasarili, sakit sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, yung mga kabataan, hindi na sumusunod sa magulang. Okay? Eh lalo kang susunod sa Diyos kung sa magulang mo, hindi ka na nga makasunod sa taong nakikita mo. Lalo na sa Diyos. Kaya yung iba, minsan, hindi seryoso sa church, nasa church na, ang layo ng isip. Yung mga pinag-aaralan sa church, hindi isinasabuhay. Kasi, hindi niya iniisip na importante yung kanyang ginagawa sa loob ng panambahan ng Diyos. Amen? Walang utang na loob, lapas-tangan sa Diyos, lapas-tangan suwail sa Diyos. Kaya hindi sumusunod. Siya magiging malupit. Bakit malupit? Alam naman nila yung totoo. Alam naman nilang mali yung ginagawa nila. Imbis na magpakumbaba, tutuyain pa nila yung mga lingkod ng Diyos. Sasabihin pa yung mga kamalian ng Diyos, ng lingkod ng Diyos, na dahil narinig nila ay tinutuwid sila, nasasaktan sila. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, namumuhay sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring mga Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Sabi ni Pablo kay Timoteo, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Kaya huwag tayong ganun, okay? Pag narinig natin ang tinig ng Diyos, ang ating mga puso, huwag natin patigasin. Isabuhay natin ito. Hindi tayo perfecto. Natural na tayo nagkakasala. Pero, sikapin natin magdesisyon ng tama sa sarili natin upang maipakita natin sa Diyos na talagang sumusunod tayo. Pero huwag tayo mag-alala na iintindihan tayo ng Diyos sa bawat pagkakamali natin kasi gaya natin, naging tao siya. Naging tao ang salita at namuhay sa piling natin. Ipinakita lang Diyos sa pagiging tao niya na alam niya ang sitwasyon ng kalagayan ng buhay natin. Alam niya kung paano tayo mag-isip. Alam niya na tayo nakukonsensya sa bawat sandali na tayo nagkakasala. Amen? Pero alam niya rin na natutuwa ka pa sa pagkakasala mo at paulit-ulit mo itong ginagawa. Tama? Kasi ang Diyos natin ay all-knowing. Naging tao siya. Alam niya na nagkasala ka pero hindi mo sadya yun. Alam niya na hindi mo gusto yun, napilitan ka lang. Pero hindi ka dapat magpaalipin doon, kaya magbalik ka lagi sa Panginoon. At gawin mo ang nararapat na dapat mong gawin. Amen? At kung mga bagay na hindi mo maipaliwanag at hindi mo kayang gawin, hindi mo kaya umpisahan, ibigay mo sa Diyos yun at hayaan mo siya ang mag-restore ng buhay mo. Amen? Kasi marami akong mga lingkod ng Diyos nakausap din na may mga problema talaga sila na talagang mahirap na solusyonan ng tao na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam sa buhay nila. Ang mahalaga, kagaya ng Samaritana, hindi siya natitinag sa paghintay sa Kristong darating at hindi nawawag sa kanyang isip ang pananampalataya niya sa Diyos. Kasi may mga bagay sa buhay natin nangyayari, hindi natin kayang ayusin sa sarili natin yung mga sitwasyon na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano ito bubuin sa ating mga buhay. Ang mahalaga, nagiging humble tayo, nagiging tapat natin sinasabi sa Diyos sa mga bagay na ito para siya mismo ang umayos sa buhay natin. Amen? Tandaan natin ito. Okay? Maraming mga akong nakausap, mga lingkod ng Diyos, mga pastor na sila, tagapagturo na dumadaan sa mga ganyang suliranin. Maging sa mga kabataan, sa lahat sa atin, may mga bagay na hindi natin kayang ayusin na tanging ang Diyos ang magsasaayos. Ang kailangan lang natin magpatuloy sa pananampalataya sa Kanya at umasa na darating ang araw na naliliwanagan tayo niya sa lahat ng pagkakataon. Amen? Mahirap yun, nakita mo na yung sitwasyon mo, tapos yun pa yung naging dahilan ng pagka-discourage mo sa sarili mo, kawawa tayo. Sabi ng Biblia, kung yung mga matutuwid, napakahirap maligtas, yung hindi kumikilala, sumusunod sa mabuting balita, paano ba maliligtas? Kaya kung hindi ka tayo susunod, paano ba tayo maliligtas? Amen po ba? Yan, tandaan natin yan, mag-iba tayo. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga pag-iisip. Okay? Kasi bakit? Yung mundong ito nakapokus
sa kasamaan. Kaya dapat tayo mag-iiba. Hindi tayo pupokus sa kasamaan. Kukontrahin natin yung mga nasa sanlibutan. Ano yung nasa sanlibutan? Gaya na sinabi kanina, nasa ng mata, pita ng laman, at kayamanan ng mundong ito. Bakit ito yung nasa sanlibutan? Dahil 1 John 5:19, kasi nagahari ang Diablo kasi sa sanlibutan. Okay? Yung mundo kasi, nilalang ng Diyos yan sa gitna ng dilim. Okay? Diba? Kita yung karton, kahon, na sarado. Madilim yung loob nun. Sa loob nun, nandun yung sanlibutan na nilalang ng Diyos sa kadiliman. Kaya huwag na tayo magtaka. Nasa palibot natin ang kapangyarihan ng Diablo. Ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Amen? Kaya dapat tayong mag-iba ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yan, kaya. Bakit tayo dapat mag-iba? Kasi nga yung mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. At kapag umayo ka rito, pumapa sa ilalim sa kapangyarihan niya. Ngayon, anong dapat natin gawin sa ating buhay ngayon? Itong sabi, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ngayon, ano yung dapat mong gawin? Para makapag-iba upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kaya ibahin mo yung isip mo para maunawaan natin higit ang kalooban ng Diyos. Ngayon, paano yun? Paano natin yun magagawa? Ano ang ating gagawin? Pupunta tayo sa Roma 12:1. Sabi nung, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap, i-aral ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Okay? Huwag mawala yung ating pananampalataya para makalapit tayo sa Diyos. At pag nakalapit tayo sa Diyos, may alay natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi yun lang talaga ang susi para maiba yung ating isip. Kasi kapag hindi natin inalay sa Diyos ang ating mga buhay, yung buhay natin, sinarili natin na atin, tayo talaga ang masusunod dyan. Hindi magbabago ang ating isip, isip pa rin natin ang masusunod. Diba? Maraming beses sinabi ni Jesus Christ mismo sa kanyang mga alagad, kung gusto mong sumunod sa akin, kalimutan mo ang iyong sarili at pasanin mo ang cross tsaka kasumunod. Kailangan mong kalimutan yung sarili mo. Halimbawa, kung ako ito, hindi na ako ito. Ibinigay ko na sa Diyos yung aking sarili. Kaya sabi ng Santiago, dapat pag tumingin ka sa salamin, Santiago 1, hindi mo kinakalimutan yung sarili mo. Huwag mo kalimutan yung itsura mo. Dapat pagka nakita mo yung itsura mo sa salamin, dapat sino nakikita mo dyan? Si Jesus. Kasi bakit? Ilalay mo na sa Diyos yung buhay mo, hindi na ikaw ang may-ari nito. Amen? Kaya hindi mo na ginagawa yung gawain na kinasanayan mo nung ikaw ay tao pa lang. Pero Pastor, tao pa lang, hindi naman ako ngayon ha. Oo, pero hindi ka na ordinaryong tao ngayon. Anak ka na ng Diyos. Mamamaya ka na ng langit. Amen? Alam niyo wala tayo, mga estranghero lang ng mundong ito. Hindi talaga tayo taga dito. Tagalangit tayo. Lalo na nung inalay natin yung buhay natin sa Diyos. Tayo na ngayon ay mamamaya ng langit. Kaya yung mga bagay na hindi na dapat mo gawin, hindi mo na dapat gawin yun. Kung ikaw ay dati palamura, hindi ka na palamura. Okay? Kung ikaw ay dating talagang focus sa trabaho, para gusto mo na laging magalaw, hindi ka na doon. Meron ka ng pagdidesisyon ng tama. May banal na espiritu ka na, meron ka ng self-control. Okay? Kasi binigay mo na yung buhay mo sa Diyos. Yun kasi, ang dahila, ang katibayan na binigay mo na yung buhay mo sa Diyos. May Holy Spirit ka na at nakakapagdesisyon ka na ng tama. Ngayon, nasa church ka na ngayon, kahit na tinatamad ka, may tumutulak sa iyo pumunta sa church. Tama po ba? Minsan, pumupunta tayo sa church, napilitan lang tayo, sa totoo lang eh. Pero alam niyo ba, dahil sa banal na espiritu yun, dahil hinahatid na tayo sa church, gumagamit siya ng mga tao para diyan ka pumunta dahil yun ang dapat mong gawin. Amen? Pero kung sasalumatin mo yun, umaayon ka sa mundong ito kasi yung mga tao, pag ganitong Sunday, nasa loob ng bahay. Nagluluto, naglalaba. Yung iba, nagdodoon sa mga kapitbahay, gumagawa ng mga kaabalahan nila, kaligayahan nila ng mundo. Nagbe-birthday parties, pumunta sa SM, sa mga mall, namamasyal. Yun yung mga gawain ng mundo eh, paglinggo eh. Tama ko ba? Nasa sabungan. Tama, may Kristo din dun eh. Sa sabungan eh. Ibang Kristo yun. Yung taga-sintensya ba yun? Push out. Yun yung Kristo nila. Tama mo ba?
Doon sila nagsasamba. Doon sila nagpupuri sa mga manok. Manok na pula, mukhang matapang. Ay, kanta lang. Napadaan siya eh. Pinusta niya yung pera niya sa manok na pula. Tama, ubus yung sahod niya. Pagkakalitan siya ng misis niya. Sabi sa kanta ng manok na pula. Di ba? Balik ka ng Bluetooth. Diba? May USB doon eh. Narinig ko yung manok na pula, mukhang matapang. Naiimusta niya yung pera niya. Kasi nakita niya yung Kristo doon eh. Tama? May iba siyang Kristo. May iba siyang tagapagligtas ng kahirapan. Yung pagtaya niya sa sabungan. Tama? Ang nangyari. Talo siya. Away sila mag-asawa. Bugbugin siya ng asawa niya. Tama? Ayun yung nangyari. Kaya, buti lang. Nandito tayo sa totoong Kristo. Amen? Napag balik-balik ka mo ang mundo, panalo ka. Kahit mahirap ka, kahit may sakit ka, pagdating sa langit, buhay na buhay ka. Amen? Malapahan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos ang buhay. Sa Kanya lahat ng parangal. Amen? Kaya, ialay natin sa Diyos ang ating mga buhay. Yun ang pinaka-key. Okay? At kapag inalay mo na yung buhay mo sa Diyos, ang kasunod niyan, yan na, ang pagbabago ng kaisipan. At Panginoon, Pastor, huwag na muna si Lord, tayo, Pastor, kasi amin nangangaral, Pastor, paano ko naman mapapatunayan sa aking sarili na bago lang ang isip ko? Ano ang palatandaan nito? Okay? Paano ko matutuklasan sa ang ginagawa ko na yung hindi na ako umaan sa mundong ito? Ito na yun sa 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo, bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili, kaya hindi ka na concerns sa sarili mo lang todo. Hindi ko sinabing hindi, lahat-lahat kasi normal naman na concern tayo sa sarili natin. Nagugutom tayo, kakain tayo, katrabaho tayo para sa sarili. Pero hindi ka na lubusang hari ng sarili mo, tama? Iba na yung Panginoon mo, yung Diyos na sinusunod mo, hindi na ikaw. Kaya okay lang, sabi ng Bible, di bali lang kayong api. Di bali na kayo mahirap. Di bali na kayo nauulila. Di bali na kayo hamak. Ang mahalaga yung tingin sa'yo ng Diyos. Amen? Hindi mo masama magpakumbaba eh. Ang mahalaga yung tingin sa atin ng Diyos kung paano yung tayo tinitignan. Hindi mahalaga yung tingin ng tao sa atin. Mga may konti yan eh. Mga buang ganyan eh. Yung mga maawit, sumasayaw pa nga, umiyak-iyak pa nga eh. Hindi na mahalaga yung tingin ng taong ganun sa atin, ang mahalaga yung tingin ng Diyos. Amen? At kung paano natin ginagawa yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, yan. Hindi ka na nagpapalaga sa sarili mo. Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo, sa bawat individual natin sa atin. Okay? So ano nga yung pastor, paano? Paano ko malalaman? Sabi rito, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, gayon din naman na tayo marami nabubuo tayo sa isang katawan at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. So, ibig sabihin, nagiging iglesia tayo ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kung paano tayo iba-iba pero isang tungkulin ng ating ginagampanan ang pagpaparangal sa Diyos sa paanong paraan. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang kaloob na iyan. May mga gift na binigay sa akin. Amen? At makikita mo yan sa sarili mo. At kung paano mo mag-develop yan, tanong natin sa Diyos. Mag-pray tayo. Hingin natin ang karunungan na kaloob ng Diyos sa atin. Amen? Kaya gamitin natin ang kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Kung sa tingin mo, Lord, nararamdaman ko, parang gusto kong mangaral, sabi rito. Gamitin mo ang kaloob na iyan. Ayan. Kung ang kagandahang loob ng Diyos, sabi rito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob, ng kagandahang loob ng Diyos, kahit gamitin mo ang kaloob na iyan. Kung ang kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo. Ayon sa sukat ng ating pananampalataya. At kung paglilingkod, ang ating kaloob, maglingkod tayo. Amen? Kung paglilingkod sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos. Kung tagapagturo, ang tumanggap ng kaloob, magturo ng pagtuturo. Magpalakas ng loob, ang kaloob, magpalakas ng loob. Amen? Kaya Sister Baby, nagsama siya pumunta, di ba? Sister, baka na, mag-prayer meeting na tayo.
Yan si Sister Baby, ang devotion na. Madaling araw pa lang, di ba? Napapalakas siya, i-encourage. Napalakas yung spiritual. Kaya, gamitin natin yun, okay? Ano ba? Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay tayo. Kagaya ng taga-masin nyo, maging masaya sa pagbibigay. Amen? Magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kaya mayor, tinawag ka maging mayor, barangay captain, o sa iglesia, taga-pamuno ka ng iglesia ito. Pagsikapan natin makapamuno. Pagsikapan natin. Kung pagkakawang gawa yung kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galang. At huwag natin kakalimutan na dapat maging tunay ang inyong pagmamahalan. Okay? Kasuklaman ninyo ang masama at makaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa iyo. Okay? Kasi pagpapakita na mahal natin ng Diyos yun, pag pinapahalagahan natin yung iba. Huwag tayo maging makasarili. Huwag tayong puro tayo lang yung tama, okay? Mag-isip din tayo na baka kailangan ng kalinga ng iba. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Yun, ito na ano sa Panginoon, sorry po. Talagang minsan, madalas, Lord, itong katamaran ay sakit ng mga Kristiyano. Amen? Hindi tayo nagsishare ng salita ng Diyos. Okay? Punta tayo ng punta sa mga ibang lugar, sa mga kamag-anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga katrabaho natin, pero kailan natin sila sinira ng salita ng Diyos? Nasabi ba natin, kapatid, punta ka sa church, imbitahan kita, sama ka sa akin sa church. Tama ba? Oh, kaibigan, tay, nay, okay? Anak, hindi natin sila man lang na-invite kahit minsan, okay? Kaya yun ang problema. Kaya dapat makiiba tayo ng ating pagbabago at dapat Diyos ang ating pakinggan sa bagay na ito, okay? Magpakasipag tayo at huwag tayong maging tamad, okay? Pag naglalakad tayo, maiisip ko, nawa magkaroon kami ng printer, makapaglimbag ng maraming mga trucks, nang sa ganun kada labas, magbigay ka man lang ng trucks. Bakit pagka wala kang ginagawa, pwede pakibasa, marami tayong books na pamimigay at kung maubos yan, may mga programa na libre, pwede tayong humiling sa kanila na mabigyan tayo, gawa tayo ng paraan sa mga kabataan, gamitin yung knowledge nila, mag-search ng mga programa na bumubuo spiritual para makatulong din sa pagpapalakas ng gawain natin. Mag-invite yung mga kabataan din ng kapwa-kabataan kasi sila yung magagaling sa pagtugtog. Di natin ginagawa sa mga kabataan, sa mga nanay, sa mga kami rin, mga tatay, kulang din sa trabaho. Kaya nawa, lubusin natin yung pagkatawag sa atin ng Diyos, huwag tayo maging tamad. Kaya tularan natin Sister Baby. Okay? Ang sipag. Makakapunta ng Tarlac. Ay, kailangan punta doon, Sister. 2 days before, no? Pero nyo, masipag Sister Baby. Amen. Yan. Tandaan natin, huwag tayo maging tamad sa Panginoon. Sabi ng mga dito, mapalad ang alipindan na ng kanyang Panginoon na dapat niyang ginagawa kanyang tungkulin. Ba? Yung pinaka-the best na babalik ka si Jesus Christ, tapos nagtatrabaho ka, nagsishare ka ng mabuti niyang balita. Na kapatid, darating na si Jesus, sakto dumating. Ay, oo nga! Tama ka kapatid! Diba? Pinagpala! Ang alipindan na ng kanyang Panginoon na dapat niyang ginagawa kanyang tungkulin. Kasi tungkulin natin, i-spread ang good news. Kaya spread natin ang good news sa lahat. Huwag kayo matakot. Hindi tayo magsasalita para sa atin. Ang Diyos. Amen? Ang banal na Espiritu ang magsasalita para sa atin. Okay? Kailan natin gawin maging humble. Tanggapin lang natin ang mga bagay na dapat tanggapin at sundin natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya ako nga, sa totoo lang, lagi ko lang sinasabi sa Panginoon, wala pa akong nagagawa sa iyo, nahihiya na ako sa iyo. Kaya nag-pray ako, mapuno ng grocery yung ating food box dyan, na iniipon, at magkaroon ng printer, at makabili ng sasakyan kung church na ito, bagamat napaka-imposible sa panahon namin ngayon. Okay? Nakakita ko sa iyo, lalo nag-search ako ng reels, nakakita ko, L300 van, 56,000 lang sa 100,000 wala, 120, may dalawa na tayo. Marami walang binibentang mura lang, sa totoo lang. Kaya kung meron tayong 150 o 200, ang ganda naman lang ang mabibili natin. Meron Chevrolet, ano ba?
Yung mahaba, yung bala mahaba, yung pinang-UV. Ano bang tawag doon? Innova ba yun? Meron mura na. 100 plus na, mabi ko Lord. Ang sarap siguro magkaroon nito, malaking tulong sa church. Makakatulong tayo kapag kami patay, may i-over tayo sa sasakyan. Tama? Makakatulong tayo sa mga emergency. Tatakbo sa ospital, walang makitang sasakyan. Tama? Makakatulong tayo. Halimbawa, sa pamilya natin, may mga graduation yung mga anak natin. Tama? May mga kasal. Di ba? Sa ibang lugar. Pastor, wala kaming service. Ba't hindi nyo gamitin yung service ng Panginoon? Binigay sa atin yan. Pastor, may emergency. Meron kaming sakit doon sa probinsya. Kaso wala pong financial yung pamilya namin doon eh. Kailangan na mapadala sa Maynila eh. Busy po yung gobyerno sa kampanya eh. Di ba? Hindi natin i-offer yung ating... Pero nawa, alawin ng Diyos kasi baka mamaya bigay ng Diyos hindi rin natin magawa eh. Di ba? Ihalin natin sa Diyos ang ating mga buhay. Bilang buhay na itong banal at kalugod-lugod sa Kanya. Printer. Kung magka-printer tayo, ba't di tayo magpaskil dyan? Every Saturday sa mga estudyante, printer. 3 oras, di ba? Sa mga programang gano'n na pwede tayo makatulong sa nangangailangan. Kaya tayo mga miyembro, tayo mga anak ng Diyos, isipin natin kung paano tayo iba ng kaisipan sa mundong ito. Isipin natin yung mabuti. Huwag puro sarili lang natin iisip natin. Trabaho, sa ating pamilya, pagpapagawa ng bahay, pagbili ng ganito, para sa anak ko. Pinag-iipunan natin yung lahat ng ikabubuhay ng mga mahal natin sa buhay. Ang tanong, aabutan kaya nila yun pagdating ng panahon? Amen? Hindi natin alam ang tinagdan ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ni Solomon, ito ba ang isang masakit na pangyayari sa buhay ng tao na nakita ko? May isang tao walang pamilya, trabaho ng trabaho. Sa'yo bibigay yung kayamanan niya. Tapos ito ba ang isang masakit? Trabaho ng trabaho, nagpapayaman sila at yung pera niya pag namatay siya, iiwan niya sa mga tao hindi karapat-dapat sa pera niya. Amen? Walang saysay, parang naghahabol ka sa langit, sabi ni Solomon. Kaya sa lahat ng pagkakataon, kinunklusyon niya ang lahat. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen? Ay, isipin natin yun. Kaya maging maayos lang tayo. Magagawa natin yan. Alay natin sa Diyos ang ating mga buhay. Bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Kanya upang makapag-iba tayo sa pagbabago ng ating mga kaisipan hanggang tayo narito sa mundong ito. Amen po ba? Yeah. Kaya para maging faithful tayo sa mga gift na meron tayo. Kung ikaw ay pagbibigay, magbigay ka ng buong puso. Yan. Yung ating aircon, ating dispenser, itong binil, may mga nagbigay lang yan, projector, yung ating mga instrument, puro bigay. Kasi may mga kaloob sila ng pagbibigay. Okay? Tayo naman, na mga member na hindi pa naka-experience ng gano'n, isipin natin, bakit nila nagagawa yun? Ang mamahal nun hindi ko kayang kitain yun sa isang buwan, pero naibigay nila. Ano ba yung meron doon? Ayun, taklasin natin. Huwag natin isipin yung negatibo. Sa Tarlac, puro negatibo. Sabi nung isang nag-president yung graduate doon. Puro negatibo, iniisip ng negatibo. Halimbawa, nakita ng isang tao, yung kabayo, sinakyan ng 2 tao, pambihirang mag-ama ito. Pinahirapan yung kabayo, bigat na bigat sa kanya, 2 sila sumakay. Narinig ng mag-ama, ginawa ng mag-ama, bumaba. Pinasal nila yung kabayo. Sabi ng negatibo, pambihirang mag-ama ito. Si Raulo, ata ito, pinasal yung kabayo, sinasakyan yun eh. Mga negatibo. Tama? Gawin mo yung tama, negatibo yung tingin niya. Gawin mo yung gusto niya, negatibo pa rin yung tingin niya. Amen? Kaya gano'n, isipin natin yun. Isipin natin yung tama. At makakapag-isip tayo ng tama kapag inalay natin ang ating buhay sa Diyos. Bilang buhay na handog, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Yun ang paraan upang tayo makapag-iba ng ating mga pag-iisip sa mundong ito. Amen? Palawakan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng pangalaman at puri. Amen? Kaya tandaan natin, mag-iba ka, kapatid, sa mundong ito. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Kanya. Ang susi. Yan. Humble, humility, at pakikinig sa turo ng Diyos sa atin. Yan.
Basta tayo ng Bible, mas kahuwa natin ang pagpunta sa bahay panambahan ng Diyos. Sikapin natin makapagpuri, makapagsambat, makapaghandog, makapagpasalamat sa mga pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos at pagkakataunan natin. Ang swerte natin, sino tayo? Para piliin ng Diyos, para maglingkod sa Kanya. Amen? Diyos yun. Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. At pinili Kanya na nakaupo dyan para bigyan ng pagkakataon, turuan ng mga bagay na dapat mong gawin mo para sa Kanya. Pero yun yun. Amen? Dapat maging masaya tayo sa buhay natin at dapat pahalagahan natin yung bagay na yun. Na kahit tayo na sa palagay natin ang pinakamasama o pinakahangal na tao na bubuhay sa mundo, ikaw ay nariyan, tinawag ka ng Panginoon, mapalad ka. Amen? Kasi hindi biro ang Diyos na tumawag sa iyo. Amen. Iyan ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Iyan ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At yan ang Diyos na makikita natin hanggang sa hangganan na ang buhay natin. Amen? Purihin ang Panginoon. Sa Kanyang lahat ng paral at papuri, tayo lahat ay tumayo at tayo'y manalangin sa Kanya. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Kaya mo mag-gitara, Brother Miron? Okay? Kay buti mo, Panginoon. Pupurihin ka o Diyos. Yun na lang. Kaya lang, kulang siya ng purpose na putol eh. Sige, alam mo lang, basta kaya mo lang, pupurihin ka o Diyos. Sa key of D. D, B minor, A, D. Yun lang siya. Okay, pupurihin ka o Diyos. Sabihin na natin ng Diyos bago tayo manalangin sa Kanya. Salamat sa Kanyang salita. Nawa, magawa natin na talagang maparangalan natin ang Diyos sa ating mga buhay hanggang tayo naririto. Yan. Pagtsaga lang natin kasi naputol siya yung gitara. Hindi gitara, yung kurdas. Abang kinakalamit, tumalsik, bulok na pala siya, kailangan palitan na siya ng bago. Okay, pupurihin ka o Diyos. Hallelujah. Sige, tayo mawi. Pupurihin ka o Diyos. Pupurihin ka o Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka o Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan na binigay sa amin ang iyong buhay, Panginoon. Ang iyong katapatan, ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na aming naranasan sa cross. At di lang yun, Panginoon, pinarealize mo sa amin ang pagbabago ng aming mga pag-iisip, Panginoon, upang higit naming
makuha, Panginoon, magawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo, na hindi gamit ang aming mga sarili, kaisipan at lakas, Panginoon, kundi dahil sa iyo, Panginoon, na nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ibinigay mo, Panginoon, sa amin na kasama namin ngayon, Panginoon. Salamat, purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na aming napakinggan. Patnubayan mo kami at nawa ito ay aming magawa hanggang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Patnubayan mo kami sa iyo namin binabalik ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan mo po na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay. Okay? Okay, ano na yun, Brother Miron? Announcement. Okay, sige, ako na. Announcement, ang ating gawain, 8:30 to 11:30, sakto. Okay, sakto lang ang ating gawain. Okay na. 8:30 to 11:30 a.m. Okay, at announcement, ating excursion, pag-pray natin kung lubin niya, matuloy tayo. April. Okay, ano pa? Meron din pag-aaral ulit sa Tarlac sa March 24. Okay, kung gusto sumama, welcome naman din lahat eh. Sabi nga, mag-invite pa eh, yung mga gustong sumama. Okay, ano pa ba? Ito, hanggang December. Sige, ipapaskil na lang, isi-xerox na lang, ipapaskil na lang dito para kung sino yung gusto. Okay, mag-invite tayo. Sa church naman, yung mga may karamdaman, pag-pray natin, kapag nasa ating mga tahanan, may mga sakit na ibang kapatiran natin, at yung mga nanglalamig, pag-pray natin. Huwag lang yung puro sarili pag-pray natin. Pag-pray natin yung mga kapatiran natin. Amen? Gamitin natin yung mga gift natin. Pakita natin sa Diyos na concern tayo sa mga kapatiran. Okay, na makapagpatuloy. Kasi kawawa naman sila kapag hindi nakapagpatuloy. At dumating na ating Panginoon Jesus. At hindi yun kung bawiin ng Diyos yung buhay natin na hindi sila nakabalik. Okay, nakakalungkot isipin na mapapahamak sila pagdating ng panahon. Kaya samahan natin sila at tulungan sa pananalangin. Amen? Meron ba suggestion sa mga nais natin gawin sa church? Kung meron, may GC tayo, doon natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. Amen? At mag-invite tayo ng ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kapitbahay, kung maaari, para makasama natin mag-aral ang salita ng Diyos sa lugar na ito. Amen? Okay. Wala na ba? Saan ba ang excursion, Pastor? Wala pa tayong pinag-uusapan, to under prayer pa siya. Okay. Pero minsan, mapatawag na bago dumating yun, mag-uusap-usap na tayo tungkol doon. Okay. Kaya nga nangihingi tayo ng suggestion sa bawat isa. Baka meron kayong alam na resort na kakayanin natin o at kung magkano yung ating pwedeng participate na financial, kasi financial yan. Kung ilan tayong sasama, yun yan, babase yan. Kung kakayanin natin, kasi ma-argue lang tayo ng sasakyan eh. Tama, kaya nga tayo nangangarap makabili ng sasakyan. Meron na marunong mag-drive si Brother Rudolph. Okay, wala nang problema sa driver. Sasakyan na lang ang kulang. Financial na lang. Amen? Ibig sabihin nun, luluubin ng Diyos yun. Kaya yung pinaplano natin bumili, talagang magkakaroon tayo nun. Pag-pray lang natin. Okay? Kasi binigyan lang tayo kasi hindi pa tayo binibigyan. Wala tayong driver pa eh. Tama? Marunong na mag-drive si Brother Rudolph. Kaya lang wala pa lisensya. Okay? Kukuha. Siguro pagkakuha niya, baka mag-bliss na yun. Makaroon na sasakyan. Tama? Kasi hindi ka bibigyan ng Diyos. Wala kang lisensya eh. Diba? Ako mahuli tayo ng pulis kami. Nahuli kami ng Brother Rudolph. Doon, wala kami helmet. Diba? Magkakas kami. Ganun yun. Kaya, malay natin. Mabilis lang ang pagpapala ng Diyos. Rumaragas ang pagpapala. Diba? Aking nararanasan. Diba? Hindi niya maipakawari kung siya nanggagaling. Mula Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan. Sabi nga sa awit. Hahabulin ka ng pagpapala kapag ang Diyos ang nagpala sa iyo. Kaya, tuon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinanggalingan natin pananampalataya. Amen? Kasi iniisip natin ngayon yung hirap eh. Doon tayo nakatingin eh. Hindi tayo nakatingin sa Creator eh, ng pagpapala eh. Siguro kung titingin lang tayo ron, baka yung takbuhan na natin yung pera ko sa'yo. Kasi magkakasala ako sa'yo. Dito na lang yan, sa mga dito, bibigay ko na lang yan dito, di ba? Ganun yun eh, sabi ng 2 Corinthians 7 eh. 9, 7 to 8. Pag nagbigay ka, magagawa ng Diyos
Diyos na ikaw ay pagpalain, hindi para sarilinin mo yun. Hindi para ibili mo ng iPhone. Okay, ibili mo ng Air Max mo, service mo, hayaan mo may magbigay sa'yo nun. Tama? Hindi mo sa mapangarap no, pero sabi ng Bible, pag pinagpala ka, para may magamit ka sa pagkakawang gawa. Tama? Tandaan nyo yan ha. Huwag niyo sarilinin yung kayamanan. Kaya nga sabi ng 2 Timothy, huwag tayong maging mapagmahal sa salapi. Amen. Magagamit sa pagkakawang gawa. Kaya dapat ang programa natin, kaya tayo nag-iisip, makagawa ng trucks, makabili ng printer para sa iba, makabili ng sasakyan para makatulong sa iba. Magamit sa pagkakawang gawa. Okay? Pag-ipa tayo, makapag-over ng sasakyan na hindi na kailangan mo sabihin tayo. Tayo na mismo pupunta sa kanila. Baka kulang po kayo sa sasakyan, ganito. Ano pa, may printer kami dyan, may libreng print sa mga estudyante kasi kapag estudyante, mahal magpa-print. Bugbog nga kami sa pagpaprint sa estudyante namin 10 piso, minsan 10 ba yung piniprint. Kaya naman ng church, halimbawa magkaroon tayo nun at may mga tinta naman, matibay naman yung nabili natin, di ba? Bigyan lang natin ng oras. Kasi baka naabusuhin tayo. Kasi baka abusuhin tayo, nyo na. Kasi baka abusuhin tayo okay lang yun, sabi ng Bible, di bali lang kayo api. Kayo yung walang-wala. Kayo yung nahihirapan. Ang mahalaga yung tinisayin ng Diyos. Amen! Yung sagot na rin natin yun, para na sila may hirapan doon. Kawang gawa ka, lubusin na natin. Di ba? Kung lumpi na Diyos, magkaroon tayong printer. Yun yung mga pananaw natin sa mga bagay na ipinagpipray. Hindi para sa religion. Para makatulong. At syempre, para makalimbag ng maraming praxis, ng maraming tao, ang ma-share natin ang gospel. Brother Daniel, may tindahan doon. Habang may mga sukay, baka sa'yo, habang naghihintay, basahin niyo muna itong tracks na to, di ba? Uwi nyo na, sa inyo na yan. Ako naman, pag nagtitinda ako regalo ko ako, bibigyan ko ng tracks. Kapatid, alam mo bang mahal ka ng Panginoon, matagal ka lang hinahanap ni Jesus ito. Okay, kumita ng konti, may pang candy pa siya, di ba kapatid? Habang binabasa mo, sip-sipin mo na itong candy mo. Snow beer, di ba? Baka naman naisip natin, di ba? Kaya, pag-pray natin, huwag tayong tumigil sa pag-isip ng mabuti. Okay? Lalo na kapag ikabubuti ng gawain ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Yan. Salamat sa Diyos. Okay, dahil wala tayong kaanong gitarista at patid na yung ating kwerdas, tayo lang tumayo, panguna tayo ni Pastor Eddie sa pangwakas na pananalangin. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Naway sa aming napakinggan na mag-iba na kami ng pananaw, Panginoon. Sa buhay, Panginoon, Lord God, maraming salamat sa iyo. Nawa sa aming bilang isang Kristiyano, Panginoon, nawa ang pananaw po namin, Panginoon, ay nakatuon lagi sa iyo, Panginoon. Huwag kaming makasarili, huwag kaming kung ano man ang nasa amin, Panginoon, Bagkus Lord, matuto kaming magbigay sa iba, Panginoon. Amen. At matuto kaming manalangin sa iba, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga wala rito, mga kabataan, Panginoon, nawa, ano man, Panginoon, ang kanilang mga problema, Panginoon, Lord God, patuloy namin nilalapit sila sa iyo, na malutas kaagad, Panginoon, ang kanilang mga problema, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na narito. Pagpalain mo po kami, Panginoon, at kami ilalabas, Panginoon, dala-dala namin ang pagpapala na nanggagaling sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayaw mo tama ka. Amen. Pagin ng Diyos.